Dito sa What the F Podcast, walang murahan. Usapang facts lang. Magandang araw sa lahat ng ating listeners at viewers. Welcome sa isa na namang special episode ng What the F Podcast. I am Val Noval, researcher reporter from Verifiles, at today, kasama natin ang co-reporter ko all the way pa from Davao City. Siya ang nagsulat ng report tungkol sa Samal Island Davao City Connector Project na tatalakayin natin today. Ito ang tatlo sa series of reports na inilabas ng Verifiles under the massive project ng Earth Journalism Network ng Internews. So welcome to the show, Lucelle. Good evening sa lahat. I'm Lucelle Bonso. I'm from Davao today. I wrote the story about the Samal Island Davao City Connector Bridge. Yes, and nung nakaraan nga, tinalakay na namin yung Malolos Clark Railway sa Luzon at yung Panay Guimaras Negros Bridge naman sa Visayas. So ngayon, para may continuity kumbaga, tatalakayin din natin yung Samal Island Davao City Connector Project naman sa Mindanao. We gather here today for the groundbreaking ceremony of the Samal Island Davao City Connector Project. Once completed, this bridge will help us develop the economic potential of Davao City and the island garden of the city of Samal, as well as enhance its residents' access to employment, education, and other services. The previous administration had already been working on this project for 4 years before we arrived to this day. Ang proyektong ito nga ay nakikitang bilang isang tulay ng pag-asenso, ngunit sa kabilang banda, yung pinangangambahang epekto nito sa kalikasan sa rehiyon. So Lucelle, ano nga ba muna ang proyektong ito at bakit mahalagang maikonekta ang Samal Island sa Davao City? Mm. Ang Samal Island Davao City Connector Bridge ay kinoconsider na pivotal infrastructure project sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Ito ay kabilang sa mga infrastructure projects under nung Build program niya. Tama nga yun, Val, no? Yung sabi mo, gusto nilang i-enhance ang connectivity ng Samal Island at saka ng Davao City. Kasi you will reach Samal Island via ferry or by car kung ano, pero magbabayad ka ng mga 250 kung 4 wheels ka. And then kung ikaw lang at saka a group of persons na hindi ka nagko-commute, pwedeng by a bus. Pero ang target ng Build program na ito ng Samal Island Bridge is para ma-improve yung access ng essential services ng mga residents at saka i-boost ang tourism ng whole island. And then it will also boost the development or economic growth of Davao City and Samal Island. Yun ang perspective ng pag-push ng project ng Samal Island and Davao City Connector Bridge. And isa nga rin po sa pinangangambahan na maapektuhan ng construction ng bridge na to is yung coral sa Paradise Reef or yung coral reefs mismo sa May Samal. And sa isang interview nga noong May, sinabi ni Carmela Marie Santos, director ng Ecoteneo ng Ateneo de Davao University, na even before the construction phase, malala na yung damage sa coral sa area. So let's listen to what Ma'am Carmela Marie said. Yung pa nga lang na hindi nila kinoconstruct, grabe na yung damage nila. That's just borehole drillings to get soil samples. Look at their impact now. Tapos sasabihin mo sa akin na yung construction na yun, hindi makakasira. Ang Samal Island is known to be a protected haven, no? If you go throughout the island, kasi medyo malaki siya. So, paradise siya. Marami-raming untouched talaga na hindi pa parang na damage ng mga tourism activities, no. So ang coral reef syempre ang isang rason bakit dineclare ng DENR na isang protected zone under the NIPAS yung Samal Island. Tsaka yung kasi the 4 kilometers na bridge will also traverse sa barangay Hizon na isa ding protected area kasi fishing area din siya, so fishing zone. Sa study na kinomisyon ng Rodriguez family, ang Paradise Reef is the home of 100 species of fish and another 100 species of soft and hard corals. So, if the bridge will pursue, magiging irreversible ang damage nito sa coral reefs at saka whole ecosystem ng dagat ng Samal Island. So, syempre yung coral reefs, aside sa pleasing sa mga mata,
siya rin yung parang nagsiserve ng habitat ng mga fishes na nagiging source din ng livelihood ng mga fishermen both sa Samal Island at saka sa Barangay Hison na yun ang mga affected areas ng Samal Bridge. May mga nakausap ba kayo ng mga locals at alam ba nila yung kahalagahan ng coral reefs na to? Yung mga na-interview namin, parang they were so overwhelmed with the idea na magkaka-bridge, pero hindi masyado nilang, actually hindi nila alam yung pace ng construction ng project. Ang ano lang nila is there is this project, pero yung impact, yung possible environmental impact ng project na to sa coral reefs at saka buong dagat ng Samal Island, parang hindi masyado na-highlight, tsaka hindi masyado na-discuss. Kulang yung information dissemination, kung paano nag-work at saka paano yung mga mitigation measures na sinasabi ng DPWH to protect the environment. And nabanggit nyo nga po kanina yung Paradise Island and Beach Resort na ari ng Lucas Rodriguez Clat. Actually, sinabi rin naman ni Julian Rodriguez, yung manager ng resort na actually hindi sila against doon sa mas may issue sila doon sa location. The family Rodriguez are not against the bridge. We are totally supporting the bridge. We want the bridge to come in because we believe that the bridge will bring a lot of good progress. Ang location lang naman ang problema namin dito because we are trying to protect the reef that we have in front of us. Do you think po ba na similar din ang stance ng environmental protection group sa Davao regarding this, that they're also not against the bridge? There is this group, the Sustainable Development, Sustainable Davao Movement. Actually, they are not really against the bridge. They are stressing that they are not anti-development, but they wanted that the location should be changed. Dapat malipat. Kasi there was a study before in 2015 by the Japanese government. So ang study na ito noong 2015 suggests na there is this area na mas safer. There is this old shipyard na parang meters away from from Paradise Island, medyo malayo-layo na. Or less yata yung production ng coral sa area na yun. So mas environment friendly. So mas shorter din ang bridge. Kasi kung ngayon, it's 3.98 kilometers. Ang bridge yata sa METI study was only 2 kilometers. So mas shorter. So yung areas na affected, mas maliit din compared sa ngayon. Yes po. And can you tell us more kung paano nagkaroon ng shift po na from that Japan feasibility study, tapos napunta doon sa Hong Kong-based, tama po ba, na company, study from Arrow, tapos biglang iba na po yung pinili na location, which is yung nasa Paradise Reef na nga, na sinasabi nga ng experts natin na malaki yung magiging damage. Siyempre yung Japan Ministry of Economy, Trade and Industry o yung METI, noong 2015, yung sinuggest na yung Bridgeport area, yung old shipyard. Kung iano ko, meron siya mga dead corals, no? So, paano yung shift? I think first, the shift was the government is inclined sa mga Chinese loans, given that the Duterte government at that time, under sa kanyang Build program, mas inclined siya to cater sa ino-offer na foreign development assistance ng Chinese, as we have seen in the contract. So merong 3 yata na bidders. So CRBC came out as the winner sa bidding. So yun ang nangyari. So given na flagship project and then inclined ang China na mag-provide nung amount na 23 billion pesos for the project. Tapos 'di ba ang sinasabi during the interview last April with DPWH, ang CRBC ay merong background o magagaling daw sila in building bridges. So nawala sa expertise daw ng Pilipinas. So kailangan may reinforcement from China to build the bridge. Opo. And then in relation pa rin po dun sa mga corals na maapektuhan, meron mga misleading reports, di ba, na nag-downplay nung destruction ng corals. And this is under the Chinese government na po. Can you tell us
gotten din. Yung misleading report or yung environmental impact statement na lacking or may mga na-exclude. Oo. For example, ang sinasabi nila na na dinidebunk ng Sustainable Davao Movement is that um, ang hindi maaapektuhan ng bridge ang coral reefs ng Pakiputan Strait. Because they will be establishing this craneway system, tapos extra dose bridge daw siya. So may mga as part of the mitigating measures na sinet ng DPWH. However, sinasabi ng Sustainable Davao Movement na ngayon pa lang, with the piling, the dredging, and the parang silting activities sa duration ng construction, sabi nga ni Julian Rodriguez, yung manager ng Paradise Island, that it would be bloody. Sa duration ng phase ng construction, it would be bloody for the Pakiputan Strait kasi mamamatay talaga yung mga corals. Sabi ng DPWH, they will be establishing coral silk curtains. Pero the Sustainable Davao Movement think that it's not enough to establish that one kasi affected na talaga yung area ng Pakiputan Strait or where the corals are. Hindi lang actually yung coral reefs no, yung naapektuhan sa environment, pati na rin yung mga na matadaanan ng bridge. Can you tell us more din po dun sa legal anomalies naman regarding sa tree cutting permits? Oo. Sometime in mga March yata, there were 300 mahogany trees that were cut sa Samal Bridge. So, pag makita mo, when from the north, galing ka ng somewhere sa part or Panabo part, you will see along Barangay Hison, there were 300 trees that were cut. Ang sabi ng DPWH, they have obtained the necessary permits to cut the trees. Pero the Sustainable Davao Movement says parang sinasabi nila na it's in violation of the Heritage Ordinance of the city na pinasan noong 2021. Sinasabi nila na it seeks to that Heritage Ordinance seeks to protect and preserve the mature trees na present sa Davao para sa cooling and shade. Pero 300 mahogany trees, medyo marami-rami din yon. And then, ang sabi nila, ang sabi ng DPWH, they will replace the trees na kanilang pinutol. Pero I think it's still the same kasi mature trees na yun eh. Ilang taon na din yung, 'di ba? Compared to you will start replanting again. So the importance of those trees to the city is I think it's very significant. Yes po. And Diba? yun nga rin po, no, sinasabi ng DPWH na sa kada puno na pinuputol, magtatanim sila ng yun yung sinasabi. Pero nabanggit din ni Ma'am Carmela sa interview ko sa kanya nung May na kailangan natin yung mga puno na to today. 'Di ba? At po yan ngayon, hindi yan tutubo agad, hindi nila agad mabibigay yung let's say shade or yung cover or yung paghawak sa lupa kapag bumabagyo na kailangan natin ngayon, hindi in 100 years kung kailan pa sila tutubo. So I guess yun din po yung mga kailangang i-reevaluate ng government natin pagdating sa mga mitigating measures nila. Ano naman po yung nakita nyong I guess, red flags or something to improve on pagdating sa pagbibigay ng clearances naman ng government agencies natin in relation to these environmental effects? In the paper sa environmental assessment nila, first they cited the consultations that were made. Pero sabi din, while SDM tells that it's an information dissemination session only, it's not hindi talaga siya genuine consultation. I think the mere fact na medyo missing yung consultation, fast track lahat ng mga processes kasi 'di ba yung consultation nga hindi genuine. So which is very crucial once you implement a development project. So everything follows na fast track lahat yung mga environmental compliance certificate, even if walang mga klarong feasibility studies or further studies para mabigyan talaga na parang pag-aralan yung buong project. Opo, and kulang pa po pala yung studies pero ongoing na yung construction. So
relevancy po doon, no? Maliban po sa environmental concerns, ano naman po yung mga economic at social consequences na lumabas sa naging research niyo? Um, First, yung during sa construction, um, if I remember it right, nung April, there was a question sa mga journalists kung paano yung employment, given that CRBC is a Chinese contractor. So, ang isang ano is, though walang number na sinabi ang DPWH as to how many workers ang Filipino at saka how many ang Chinese. Hindi ganun ka-transparent kasi hindi naman, nung pumunta ako sa area or dun sa site, hindi allowed ang videos and no photos. So, pero you can see na ang most, ewan ko pero kung full-blown operation na ba yun sa construction. Pero most of the Filipinos, medyo parang nasa hindi sa, kasi sinasabi nila mas nasa designer ang mga Chinese, while ang mga Filipinos ay wala sa designing kasi hindi daw tayo masyado expert with the construction of the bridge, no? Lalo na itong Exodus Bridge. Hindi pa natin sure if na-accommodate talaga yung mga probable employment opportunities for Filipinos residing in Davao City or residing in Pero meron naman daw, pero hindi pa namin makita o hindi masyadong transparent as to how many. Second is yung syempre kaya overwhelmed ang mga tao kasi they tingin nila it will really boost the economic growth of Samal. Pero as of now, marami masyadong issues na kailangan i-address sa Samal. For example, paano yung electric problem, energy problem doon na hanggang ngayon di pa rin naayos. And then, kung social impact, syempre, hindi pa natin masyadong ma-measure. Kaya ako masasabi na hindi pa masyado ma-measure kasi most of the communities dun sa Samal, parang hindi nga, alam nila na there's a bridge, but the implication and the impact of the bridge to everybody and to the whole Samal Island, hindi pa nila alam. Kasi, di ba, once the bridge, pag ma-establish ang bridge, 25,000, di ba, yung gusto nila i-cater na passengers. So, paano yung capacity ba ng buong island or kaya na ba ng buong island na mag-accommodate ng ganung karami na influx ng tao tsaka nung transportation doon sa buong island to Davao and other areas of the region. Yes, and tama nga po no na nabanggit nyo na may mga essential problems pa gaya ng energy issues. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Nery Colmenares din po regarding mga ganitong sa mga foreign assisted projects, madalas distorted na yung prioritization. Kumbaga, kunwari yung essential project, yung pondo sana ng gobyerno na nagagamitin para sa energy issue, napupunta na lang dun sa inutang natin na bridge naman na hindi ganun ka-essential. So, bigla ko lang din pong naalala yun nung diniscuss nyo nga. And balik po tayo dun sa mga sentiments naman, I guess, nung business owners and nung residents pagdating sa impact ng bridge. We're also afraid because of yung corals and the thing that we're offering here, yung dagat, yung white sand, yung clear waters, and the sun, and it's going to want to have a bridge. Look up may bridge. I mean, it's not part of the landscape. So, ayun po, no? And tama rin naman na yung Samal, as nabanggit nyo nga po, mas kilala siya doon sa environment or sa ganda ng ipapakita niya sa tourists. And medyo weird nga po na naliligo ka and then makikita mong nandid mo yung napakalaking bridge. But then parang may naririnig din po akong sabi-sabi na yung bridge daw po kasi na ipapatayo nila since extra dose bridge siya, tourist attraction na raw siya. Nabanggit na nga natin yung economic and social consequences. Tanong ko naman po sa inyo as journalists na nasa ground talaga at nasusubaybayan yung progress ng project, may nakita ba kayong political pressures din or anomalies sa naging decision-making process sa project? Pero sa CRBC na nabanggit nyo kanina. Given the track record ng CRBC, yung track record niya is kung para sa akin, parang very bad around the world, no? So, tingin ko, medyo pagpili ng contractor, na yun, parang is it a part of the political strategy na to accommodate contractors
from China. Kasi di ba funded to ng Chinese government. So, given the background ng CRBC na questionable, they were barred by the World Bank noong 2009 kasi meron silang mga questionable projects around the world na medyo kung tingnan natin yung case ng Samal Bridge na problematic, medyo in question yung problems related sa environment. Meron din ganong experience ang CRBC sa ibang mga countries. For example, sa Montenegro, yung damage ng Tara River when ang CRBC failed to repair the damage naging nangyari sa UNESCO Protected Tara River sa highway construction na sila din ang nag-construct. Yung Ecuador na maximum security prison, bali ang CRBC faced criticism for alleged misconduct, tapos substandard yung trabaho and construction delays. Meron pa ring environmental damage na part ng project. And next yung sa Cambodia na funded ng China at saka CRBC na 1.7 billion canal project, meron ding envi concern. So tingin ko sa selection pa lang, you can question if there is this political interest pa in accommodating this type of contractor na medyo questionable, di ba? And then, kung hindi ka naman nagre-research kung anong klaseng contractor, meaning there is a question of transparency and impartiality of the whole process, why they fast-track the Samal Connector Bridge. Tingin ko may political interest with the selection of the contractors and favoring Chinese loan na in-avail ng Pilipinas. Siyempre malaki din yun 23 billion yata and the 19 from China. And mapapatanong din talaga tayo as an ordinary citizen, no, na ganun kalaking pera yung babayaran natin pagkatapos ng project. Tapos, kumbaga binibigay natin yung project dun sa mga contractors na may patterns na, let's say, mga red flags na, and yun nga ang tanong is bakit sila pa rin, no? Yung mga magandang itanong sa government pag namimili sila ng mga contractors na pinagbibigyan. And ang another reason din po na kung bakit na-delay yung project is yung right-of-way acquisition issues. May update na ba dun sa mga nagiging issues both sa Davao and sa Samal side? Ang ano nila, syempre, the right-of-way issue is related to the land acquisition. Syempre may mga landowners and establishments na affected talaga with the construction of the SIDC project. I think there was this case pa na nag-file against DPWH, mga 10 landowners, related sa acquisition. Kasi it's a combination of a private and public land. So sabi nila, the project has been delayed multiple times dahil sa issue ng right-of-way. Pero ngayon, according to the DPWH, ang nasettle na naman daw yung issue ng right-of-way. I think they have paid the landowners kung ano yung based on the market value. May mga kumakalat na viral videos claiming yung rapid progress na ng bridge. Pero i-relate natin siya or i-connect dun sa mga nangyaring delays. Parang hindi naman po ganun yung totoong picture on the ground. Ano po sabi niyo doon? Pati na rin po dun sa anomalies regarding budgeting and timeline projections. Oo. Kasi di ba, ang makikita natin sa mga videos usually, I think there are local vloggers na nagko-cover, pumupunta sa site, and then sinasabi na eto na yon, tsaka malapit na talagang matapos ang Samal Bridge. But according to the DPWH, ang SIDC project ay nasa 5% pa ng kanilang construction. Kasi they were delayed for a year because of the right-of-way issue. So, tingin nila, siguro when you look, kasi parang, di ba craneway system ang in-establish ng DPWH, tingin nila, that is the bridge. Well, in fact, that is not the bridge pa. They are still on the process of transporting the materials. Parang mechanism lang yun ng DPWH. They anticipate it as a mitigating measure to protect the coral reefs in Pakiputan Strait. Kaya yung craneway system. And given all this progress na, let's say, dun sa project, ano-ano pa yung nakikitang solution or pwede pang gawin ng environmental advocates regarding the issue? Siyempre yung Sustainable Davao Movement is very aggressive sa kanilang position. Na dapat realignment, yung diba, the call of the Sustainable Davao Movement is the realignment of the bridge. Yung sabi nila, they are not anti
development, but they just wanted to reiterate their position na consider environmental protection pag sinasabi mong development project. So, ang demand sila is full transparency and accountability. They are calling for an independent third-party investigation dun sa ginawang environmental impacts assessment and irregularities na nakikita sa project. Di ba, na fast track siya, maraming kung nagawa ba or na yung ACC is well, parang na-follow ba yung buong proseso. With regards to the consultation, parang nire-raise nila na would mag-conduct ng mga genuine consultations that would involve experts, civil society, and the local residents as well. Dapat din, kasi yung transparency, yung sinabi ko kanina, the transparency and the impartiality of the project, parang hindi ganun ka, parang hindi ganun ka, ano bang proper term is, hindi masyadong nakikita ng mga tao. 'Di ba? Kaya nga nami-mislead na yung project is yung Craneway, yun na yung bridge. Kasi hindi ganun ka-transparent. Second is, they are calling to put the construction at a halt muna and then conduct proper environmental impact assessment. Kasi yun nga yung kulang. Third is, establish sustainable livelihood sa mga affected communities because a lot of the communities that will be affected belong to the fisher folks. So, given na madadamage yung coral reef, so yung kanilang turnout ng makukuha na isda mula sa dagat ay meron ding impact, no? So, dapat ma-consider din yung plan na magkaroon ng sustainable and tapos tangible action plan kung sa mga fisher folks para makita kung ano talaga yung mga local needs ma-prioritize when drafting or when building this sustainable livelihood plan. Second, the fourth is ensure that local governments are held accountable. Actually, I tried to contact the Island Garden City of Samal para ma-interview pero walang response. And then kahit yung Barangay Hison sa local, hindi rin sumasagot or hindi rin nag-reach out para mas makita na even the local government is active sana sa pag-involve ng mga tao. Pero yun nga, for example, lalo na ang Davao City government na yung 300 cutting of trees, tapos parang wala namang, given the heritage ordinance, wala naman masyadong reaction. Second, yung committee on the environment, parang with the delay in the release of the committee hearings, reports, parang 2 years bago na-release yung report. So tingin namin, we urge the local government na mag-set up ng mga independent monitoring committees para ma-monitor kung ano na yung extent if there's the damage para ma-arrest or makita kung may mga problema ba along the way with the construction. And then, syempre yung dapat may ngipin yung clear mo ng mga protected status ng mga areas. Kasi yun nga, Barangay Hison and Samal Island are both declared as protected zones. So, para nang walang ngipin ang ating laws when you declare and then parang binabawi mo naman with the di ba? With the construction. So, mas yun yung kanilang demand, no, ng Samal ng Sustainable Davao movement. Yes po. And we hope nga po na parang yung government side is pakinggan din yung mga ganitong. Oo. Kasi for sure meron naman po pinanggagalingan tong mga to because yung iba rin naman po or karamihan naman po sa kanila ay scientists din naman. So, yung concerns and mga suggestions na nire-raise nila. Tanungin ko na lang din po quickly, ano yung future naman po ng project? Kailan po ba ito matatapos given the delays? Ano yung sinasabi ng DPWH regarding? Ang sinasabi ng DPWH is nasa pacing pa naman daw sila. So the targeted na matatapos by 2027, nasa ano pa rin man daw sila sa timeline na expected matatapos yung bridge despite the delay. So yun po. Siguro yung call to action na lang po natin, no, as reporters is sa mga tao, sa mga readers natin, sa listeners natin, that they should keep themselves informed and they should look for credible sources pagdating sa public infrastructure projects.
At dyan po nagtatapos ang aming series of reports para sa massive project ng Earth Journalism Network ng Internews. Maraming salamat kay Lucel at sa Davao Today pag-share ng kanilang insights at experience sa paggawa ng research na to. So sa dami nga ng foreign assisted infrastructure projects ng pamahalaan ngayon nang nangangako ng pag-unlad, dapat lang na isaalang-alang natin ang epekto nito sa kalikasan at sa buhay ng mga Pilipino. Kasi nga, inuutang natin ang ginagamit sa mga proyekto na to at tayo rin naman ang magbabayad sa dulo. So para basahin ang mga report, magpunta sa aming website at verafiles.org. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin at until next time. Dito sa What the F Podcast, walang murahan, usapang facts lang. Pakinggan kami sa YouTube, Spotify, Google Podcast at Apple Podcast.